Marshall Peak, Kabanata 5025. Bakit hindi mo kinuha ang mga bagay na ito ng mas maaga? Ang paglikha ng Void Yin-Yang Mirrors ay nagmula sa isang ideya na biglang umusbong sa ulo ni Yang Kai maraming taon na ang nakararaan. Ito rin ay resulta ng kanyang mga taon ng paglilinang sa Tao of Space. Ang Void Yin-Yang Mirrors ay binubuo ng dalawang set. Ang isa sa kanila ay si Yin habang ang isa ay si Yang. Tulad ng dalawang panig ng salamin, ang bawat isa sa kanila ay kailangang-kailangan. Kapag na-set up sa isang naaangkop na distansya, ang pag-activate sa mga ito ay katulad ng pag-flip ng salamin, pagpapalit ng yin at yang mirrors. Sa paggawa nito, maaaring ilipat ni Yang Kai ang anumang nakatali sa loob ng mga salamin sa isang malayong lugar. Masyadong masama ang kapaligiran sa Black Territory, kaya ang Void Yin-Yang Mirrors ay iniikma sa kakaibang kondisyon nito. Matapos ang lahat ng Ore Stars sa Black Territory ay ganap na nakuha, naisip ni Yang Kai na hindi nakakailanganin ang Void Yin-Yang Mirrors, at tiyak na hindi niya inaasahan na kakailanganin niya itong muli sa Black Ink Battlefield. Ito ay dumating bilang isang sorpresa sa kanya. Dahil nag-set up siya ng Void Yang Mirrors sa kabilang side, natural na kailangan niyang ayusin ang Void Yin Mirrors malapit sa Blue Sky Pass. Makalipas ang isang oras, natapos na siya sa pag-aayos ng lahat ng 8 Void Yin Mirrors. Tahimik na nagmamasid si Zhong Liang at nakikilala niya ang kahangalan ng 8 artifact na inilagay sa 8 magkakaibang coordinate. Habang pinag-iisipan niya kung sino ang gumawa ng mga artifact na ito at kung ano ang mga gamit ng mga ito, nakita niyang umatras si Yang Kai at pagkatapos ay gumawa ng hand seal. Sa susunod na sandali, sumigaw si Yang Kai. Balik Terran. Sa sandaling magsalita siya, ang 8 artifact ay lumiwanag at nagsimulang mag-buzz. Kasunod nito, ang void sa paligid ng 8 artifact na ito ay nagsimulang lumiko. Isang marahas na pagbabago-bago ng space principles ang sumambula. Napakunot ang noo ni Zhong Liang dahil naramdaman niyang ito ang kritikal na sandali, kaya't siya ay tumutok at nagmamasid ng mabuti. Hindi nagtagal, nagulat siya dahil naramdaman niya ang mahinang pagbabago-bago na nagmumula sa isang malayong lugar, na sumasalamin sa 8 artifact sa kanyang harapan. Ito ay hindi isang ilusyon, dahil ang resonance ay naging mas malakas hanggang sa hindi na ito maging mas halata. Dumating ang sandali ng dilat ni Zhong Liang ang kanyang mga mata at gulat na napatitig sa eksenang nasa harapan niya. Ang espasyo na napaliligiran ng 8 artifact ay una ng walang laman, ngunit sa sandaling ito, isang malabong ngunit napakalaking imahe ang lumitaw sa loob nito sa isang biglaang paraan. Halos akala niya ay nakakakita siya ng isang ilusyon, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, nakumpirma niya na mayroon ngang isang napakalaking figure sa harap niya, at ito ay nagiging mas tumigas. Pagkatapos ng 10 higit pang paghinga, ang figure ay ganap na nagkatotoo. Ang mga ilaw sa paligid ng 8 artifact ay namatay, at ang resonance sa malayong lugar ay naputol, nanlaki ang mga mata ni Zhong Liang nang halos kagati niya ang kanyang dila ng bamuka at sumara ang kanyang panga. Siya ay hindi kailanman naging mas nabigla sa kanyang buhay. Bilang 8th grade Heaven Opening Realm Master, nabuhay siya ng mahabang panahon at nakipag-ugnayan sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa hindi mabilang na taon. Siya ay maaaring ituring na isang karanasan at makamundong tao, ngunit hindi pa siya nakakita ng anumang bagay na tulad ng nakamit ni Yang Kai noon. Ang bagay na biglang lumitaw sa harap niya ay isang buong universe world, isang napakalaki na ang napakalaking Blue Sky Pass ay wala pang 10% ng laki nito. Kahit na ito ay patay na at wala ng anumang sigla, ito ay talagang isang universe world. Shua shua shua. Mabilis na lumapit sa kanila ang ilang figure mula sa Blue Sky Pass, lahat sila ay 8th grade masters. Dapat ay pumunta sila upang tingnan ang bagay nang mapagtanto ang anomalya sa lugar na ito. Sa isang iglap, lahat ng nasa Blue Sky Pass ay naging alerto at handang lumaban. Lumabas si Eastern Army Commander Ding Yao sa tabi ni Zhong Liang at nagtanong sa malungkot na boses. Ano ang nangyayari? Nagtanong din si Northern Army Commander Shen Tumo. Bakit may universe world dito? Hindi maisip na biglang lumitaw ang isang universe world sa harapan ng kanilang lugar, kaya kailangan nilang alamin ang dahilan sa likod nito. Nakaharap sa matanong na mga tingin, ngumiti si Zhong Liang, hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Isa pa, clueless din siya tungkol dito. Kahit na may mga espekulasyon siya, hindi siya makatiyak, kaya sumigaw na lang siya. Yang boy, halika at ipaliwanag mo sa kanila. Pupunta ako. Sumagot si Yang Kai at lumipad. Pagdating, binati niya ang mga taong ito.
Pagbati, mga ginoo. Ikinaway ni Zongliang ang kanyang kamay. Itigil na ang kalokohan. Ano na lang ang nangyari? Nakangiting sagot ni Yang Kai. Katulad ng nakikita ninyong lahat. 4 na oras na ang nakalipas, ang universe world na ito ay nasa lugar pa rin ng pag-aani ng mapagkukunan sa paligid ng ika-4 na pasulong na base. Ngayon, gumamit na ako ng isang trick at inilipat ko ito dito. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang tame-time na ekspresyon. Ito ang iniisip ko. Sa halip na hayaan ang mga tao sa mga forward base na makipagsapalaran sa pagkuha ng mga mapagkukunan, bakit hindi natin ilipat ang lahat ng universe world sa isang lugar na malapit sa Blue Sky Pass? Sa ganitong paraan, lahat ng tao dito ay makakatulong sa pagmimina. Ang kahusayan at kaligtasan ay mapapabuti ng malaki. Nanlaki ang mga mata ni Southern Army Commander Liang Yulong nang marinig iyon at nagtanong. Sabi mo inilipat mo ang universe world dito gamit ang isang uri ng trick, sa 4 na oras lang magagawa mo ito. Sumagot si Yang Kai. Sa mahigpit na pagsasalita, inabot lang ako ng kalahating oras. Ang iba pang 3.5 oras ay para sa pag-aayos. Nang kumikinang ang kanyang mga mata, humakbang pasulong si Ding Yao. Seryoso ka ba? Itinuro ni Yang Kai si Zongliang. Nasaksihan ni Army Commander Zong ang lahat. Lahat sila ay lumingon kay Zongliang, na tumanggo ng tame time. Nakita ko ang buong proseso. Huwag mo akong tanungin kung paano niya ginawa iyon, wala akong ideya kung anong trick ang ginamit ng brat na ito. Ang alam ko lang ay may kinalaman ito sa isang hanay ng mga artifact. Sa susunod na sandali, ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay habang ang lahat ng 8 artifact ay naging mga sinag ng liwanag at lumapit sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ay ipinakita ang mga ito sa harap ng lahat. Lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay mausisa na sinuri ang mga artifact. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ito ay kalahati lamang ng mga artifact na kasangkot. Ang kalahati ay nasa orihinal na lokasyon nitong universe world. Tinatawag ko itong Void Yin Yang Mirrors. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanila ang paggamit ng Void Yin Yang Mirrors. Nagliwanag ang mga mata nitong 8th grade Heaven Opening Realm Masters habang pinuri siya ni Shen Tumo sa pagsasabing. Napakagandang kayamanan. Isang interesadong si Ding Yao ang nagtanong. Kaya, sa paggamit lang ng Void Yin Yang Mirrors na ito, maaari nating ilipat ang universe worlds mula sa resource harvesting area papunta dito. Tama ba ako? Na may seryosong ekspresyon, tumanggo si Yang Kai. Oo, lahat sila ay namangha. Kung iyon ang kaso, hindi na kailangang lumabas ng kanilang mga tao upang kunin ang mga mapagkukunan. Maaari lang nilang ipadala ang lahat ng universe worlds pabalik sa Blue Sky Pass at hayaan ang mga tao mula sa Inner Sanctum na malayang minahan ang mga ito. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, ang kahusayan at kaligtasan ay mapapabuti ng malaki sa paggawa nito. Kahit na ang kayamanang ito ay hindi magagamit upang direktang harapin ang mga kaaway, malaki ang maitutulong nito sa humans sa Black Ink Battlefield. Direktang pinalo ni Zongliang ang isang sampal sa likod ng ulo ni Yang Kai habang siya ay pamitik. Bakit hindi mo inalis ang mga bagay na ito ng mas maaga? Isang walang magawang si Yang Kai ang sumagot. Hindi pa dumating sa akin ang ideya hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nakakulong siya sa ilang matinding pakikipaglaban sa Black Ink Clan, kaya wala siyang oras para isipin iyon. Hanggang sa dumating siya sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan ay naalala niya ang kayamanan na ito. Sinabi ni Ding Yao. Kahit na ang kayamanang ito ay kahanga-hanga, may malaking potensyal na isyu sa kanila. Lumingon si Zongliang para tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Matiim na tinitigan ni Ding Yao si Yang Kai. Ikaw lang ba ang makakapag-activate nitong Void Yin Yang Mirrors? O maaari bang gamitin sila ng sino mang may sapat na lakas? Kung ito ang dati, ang kayamanan ay magiging kapakipakinabang pa rin, ngunit sa limitadong kahulugan lamang. Kung ito ang huli, magiging magandang balita para sa lahat ng tao sa Black Ink Battlefield. Nag-aalangan na sumagot si Yang Kai. Ako lang ang nakagamit ng mga ito mula nang sila ay unang nilikha. Bagamat naniniwala ako na magagamit din sila ng iba, kakailanganin nating mag-eksperimento sa kanila. Agad na nilinggan ni Ding Yao si Shen Tumo. Ang Purifying Black Ink Battleship sa 4th Forward Base ay pag-aari ng Northern Army, tama ba? Tumanggo si Shen Tumo. Oo, pupunta ako roon kasama si Yang Boy at subukan ito ngayon. Tumanggo si Ding Yao. Maraming salamat, Brother Shento. Ikinaway ni Shen Tumo ang kanyang kamay. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi naman kasi mahirap pumunta doon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yang Kai.
Brat, bumalik ka doon at ayusin ang mga bagay-bagay. Pupunta ako kaagad kapag handa na ang lahat. Nang marinig iyon, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Hihintayin kita, Senior Shento. Pagkasabi nito, inimbak ni Yang Kai ang 8 Void Yang Mirrors at na-activate ang Universe Transference Law, na di nagtagal ay nawala sa lugar. Pagkatapos niyang mawala, inactivate din ni Shen Tumo ang Universe Transference Law at nagtungo sa Purifying Black Ink Battleship sa pang-apat na forward base. Sinulyapan ni Zhong Liang ang Universe World at sinabing, tiyak na maraming kakaibang trick ang brat na iyon. Tiyak, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na tulad nila ay maaari ding ilipat ang gayong Universe World pabalik mula sa isang malayong lugar, ngunit kailangan nilang gumugol ng maraming oras at pagsisikap para magawa ito. Sa kabilang banda, nagawa ni Yang Kai na madaling makamit ito gamit ang kakaibang kayamanan niya. Tumanggo si Ding Yao. Hindi ba't napakaganda niyang marami siyang trick? Magandang balita para sa mga tao na marami siyang iba't ibang kakayahan. Mula nang dumating siya sa Blue Sky Pass, nagbago ang status nito para sa ikabubuti nating mga tao. Noong nakaraan, ang Purifying Light, Purifying Black Ink Battleships, at Universe Arrays ay hindi maisip ng mga humans sa Great Passes dahil wala silang access sa mga ito. Gayunpaman, nagawa ni Yang Kai na dalhin ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Kung ang Void Yin Yang Mirrors ay mapapasikat din, ang kontribusyon ay mas malaki kaysa sa pagpatay sa isa o dalawang territory lords. Pansamantala, lumabas si Yang Kai sa cabin ng Dawn ng Light at dumiretso sa lokasyon kung saan inilagay ang Void Yin Mirrors. Hindi nagtagal ay natagpuan niya si Feng Ying. Sa kasalukuyan, si Feng Ying ay nakatulala na nakatingin sa unahan at iniskan ang paligid gamit ang kanyang Divine Sense, na parang sinusubukan niyang maghanap ng isang bagay na dapat ay naroon. Nang makita niya si Yang Kai, mabilis niyang sinabi, Junior brother, nawala ang Universe World. Ilang sandali lamang ang nakalipas, ang 8 artifact na naiwan ni Yang Kai ay lumiwanag at nagsimulang umugang, pagkatapos nito ay kumupas ang buong Universe World. Dumating ang isang sandali na ang Universe World ay biglang nawala sa kanyang paningin. Nagulat si Feng Ying, dahil ang napakalaking Universe World ay nawala ng ganoon na lamang. Akala niya ay nakakakita siya ng ilusyon, o nag-set up si Yang Kai ng kakaibang array para itago ito sa kanya. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano siya kahirap mag-scan sa paligid, hindi niya mahanap ang isang bakas ng Universe World. Noon lang niya nakumpirma na nawala na talaga ang Universe World. Gayunpaman, hindi niya maisip kung paano nawala ang Universe World ng biglaan o kung nasaan na ito ngayon. Tumanggo si Yang Kai. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Senior Sister. Inipat ko lang ang Universe World sa Blue Sky Pass. Nalaglag ang panga ni Feng Yin at nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi naniniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Ito ang sinabi ko sa iyo kanina. Dahil ito ay isang tagumpay, hindi na natin kailangang manatili dito upang minahan ng mga mapagkukunan. Marshall Peak, Kabanata 5026. Ito ay magagamit. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Feng Ying ang nangyayari. Inilipat mo lang ang Universe World sa Blue Sky Pass. Kung ganoon, ang mga sundalo mula sa Inner Sanctum ay kailangan lamang kumuha ng mga mapagkukunan sa aming pintuan sa halip na maglakbay sa malalayong lugar. Hindi na rin namin kailangang mag-alala tungkol sa paglulunsad ng Black Ink Clan ng mga sneak attack sa amin. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai. Nakamit mo ba ito sa pamamagitan ng paggamit ng 8 artifact na iyon? Tumanggo si Yang Kai. Nalaman din ito ng mga army commander mula sa Inner Sanctum. Darating din si Senior Shento at subukan ito sa lalong madaling panahon, kaya kailangan kong maghanda. Mangyaring bantayan ako, Senior Sister. Tumanggo si Feng Ying. Sasama ako sa iyo. Hindi nagtagal, na-target nila ang isa pang Universe World. Kinailangan ni Yang Kai ng ilang oras upang ilagay ang 8 Void Yang Mirrors sa 8 lugar sa buong Universe World. Si Shen Tumo, sa kabila ng pagiging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ay hindi pa rin dumarating. Tiyak,
maaari niyang gamitin ang Universe Array upang agad na lumipat mula sa Blue Sky Pass patungo sa Purifying Black Ink Battleship sa ika-4 na pasulong na base. Gayunpaman, aabutin siya ng ilang oras upang makarating sa lokasyong ito. Dapat nasa daan na siya ngayon. Samantala, si Feng Ying ay labis na interesado sa Void Yin Yang Mirrors. Sa harap ng kanyang mga tanong, sinagot naman siya ni Yang Kai. Pagkaraan ng isang araw, biglang nagmulat ng mga mata si Yang Kai, na nagpapahinga. Nakikita niya ang isang sinag ng liwanag na mabilis na papalapit mula sa direksyon ng pasulong na base. Sa pagdating nito, nakita ang matipunong anyo ni Shen Tumo. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Senior Shen Tu. Pagkatapos tumango, sumulyap si Shen Tumo sa Universe World sa tabi nila at nagtanong. Naihanda mo na ba ang lahat? Oo. Ano ang kailangan mong gawin nitong Old Master na ito? Sumagot si Yang Kai. Senior Shen Tu, kailangan kong isaulo mo ang eksaktong pamamahagi ng Void Yang Mirrors at ang mga distansya sa pagitan nila. Kapag bumalik ka sa Blue Sky Pass, kailangan mong tumpak na iset up ang Void Yin Mirrors sa parehong paraan. Saka lamang maituturing na kumpleto ang mga paghahanda. Kapag na-activate mo ang mga ito, ang Yin Mirrors at Yang Mirrors ay tatatak sa isa't isa at magpapalitan ng mga lugar, ililipat ang Universe World pabalik sa Blue Sky Pass. Tumango si Shen Tumo. Mabuti. Ang malupit na mga kondisyon ay kailangang matugunan dahil ang pamamahagi ng lahat ng 8 artifact at ang mga distansya sa pagitan ng mga ito ay kailangang ganap na tumpak. Gayunpaman, hindi ito naging mahirap para sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Shen Tumo. Isang oras lang ang inabot niya para mamasyal sa 8 artifact at ganap na kabisaduhin ang lahat. Nang bumalik siya sa tabi ni Yang Kai, tumango siya sa kanya upang ipakita na handa na siya. Tumingin si Yang Kai kay Feng Ying. Maaari kang bumalik muna, Senior Sister. Babalik ulit ako sa Inner Sanctum kasama si Senior Shen Tu. Kung magiging maayos ang lahat, malamang na hindi na ako babalik sa lalong madaling panahon. Ikaw na ang bahala sa mga usapin dito. Sumagot si Feng Ying. Huwag kang mag-alala, Junior Brother. Ako na ang bahala sa Dawn Squad. Noon ay bumaling si Yang Kai kay Shen Tumo. Senior Shen Tu, kapag handa ka na. Nang walang sinasabi, direktang isinaaktibo ni Shen Tumo ang Universe Transference Law. Hindi nagtagal, lumiwanag ang isang Grand Array sa ilalim ng kanyang mga paa at nilamon siya. Nang mawala ang kanyang figure, inactivate din ni Yang Kai ang Universe Transference Law at bumalik sa Blue Sky Pass. Naghihintay pa rin si Zhong Liang at ang iba pa sa labas ng Inner Sanctum. Kahit na inabot si Shen Tumo ng higit sa isang araw upang pabalik-balik sa pagitan ng mga lugar, hindi nila iisipin na maghintay ng isang buong buwan dahil ang bagay na ito ay napakahalaga. Kung ito ay gagana, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa lahat ng tao sa Black Ink Battlefield. Ang oras ng paghihintay ay hindi mahalaga. Bumalik na sila. Biglang lumingon si Ding Yao sa direksyon ng Blue Sky Pass. Napalingon ang lahat at nakita nga ang dalawang figure na lumilipad palabas ng Inner Sanctum. Sila ay walang iba kundi sina Shen Tumo at Yang Kai. Habang pinapanood ng 8th grade masters ang mabilis na paglapit nilang dalawa, hindi nila maiwasang mamangha pa rin sa kaginhawahan ng Universe Arrays. Tumagal lang sila ng bahagya sa isang araw upang pabalik-balik sa pagitan ng Blue Sky Pass at ng pang-4 na pasulong na base. Ang gayong gawa ay hindi maisip sa nakaraan. Gayunpaman, sa tulong ng Universe Arrays ngayon, maaari silang lumipat sa pagitan ng malalayong lugar ng mabilis. Ang ganitong kaginhawahan ay lubhang kapakipakinabang kapag nakikitungo sa mga kaaway. Sa sandaling tumayo si Shen Tumo sa kanilang tabi, nagmamadaling nagtanong si Ding Yao. Paano ito? Sagot ni Shen Tumo. Kailangan ko pang ayusin ang mga bagay-bagay. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung magagamit ito o hindi. Nakatayo lang si Yang Kai sa likod ni Shen Tumo habang sinusulyapan niya ang Universe World na inilipat niya sa lugar na ito. Sa sandaling ito ay abala sa ingay doon dahil maraming figure ang lumilipad sa paligid ng Universe World. Malinaw na kumukuha sila ng mga mapagkukunan. Makalipas ang halos isang araw, ang Universe World ay tila lumiit ng malaki. Sa bilis na ito, aabutin lamang ng 2 o 3 buwan bago ganap na mamina ang Universe World. Ito ang naging resulta sa kabila ng katotohanang hindi masyadong maraming tao ang sinabihan na pumunta at kumuha ng mga mapagkukunan. Kung ang Blue Sky Pass ay nagpadala ng mas maraming tao, ang oras na kailangan ay mas pinaikli pa. Isang gulat na tanong ni Yang Kai. Nagsimula na sila. Ngumisi si Zhong Liang. Sa Black Ink Battlefield,
ang mga mapagkukunan ay magiging atin lamang pagkatapos na makuha ang mga ito. Sige, sapat na kalokohan, dalhin si Shen Tumo para ayusin. Naghihintay pa kami ng resulta. Oo, agad na sagot ni Yang Kai. Lumipat sila sa ibang lugar at nakakita ng bakanteng espasyo. Kasunod ng mga tagubilin ni Yang Kai, hindi nagtagal ay naiset up ni Shen Tumo ang lahat ng 8 Void Yin Mirrors. Panahon na upang i-verify ang pagiging posible ng kanilang plano. Sinabi ni Yang Kai kay Shen Tumo ang paraan upang i-activate ang mga salamin at pagkatapos ay umatras. Sa harap ng mga mata ng lahat, mabilis na nagsagawa si Shen Tumo ng iba't ibang handsil at pagkatapos ay inilagay ang sarili niyang kapangyarihan sa 8 artifact. Isang mahinang liwanag ang nakitang kumikislap sa mga artifact na ito, at isang hagong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi man lang kumurap. Sa paglipas ng panahon, ang liwanag sa paligid ng mga artifact ay naging mas maliwanag at ang humuhuni ay naging mas malakas. Ang void sa paligid ng 8 artifact na ito ay nagsimulang lumibot at ang isang napakalaking figure ay bahagyang nakitang lumilitaw kung saan sa orihinal ay wala. Iniangat ni Zongliang ang kanyang noo at tumango. Gumagana ito. Nakita niya ang parehong paningin ng i-activate niyang kay ang Void Yin Yang Mirrors noong nakaraan. Ano man ang ginagawa ni Shen Tumo ay tila gumagana. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, ang Universe World malapit sa 4th Forward Base ay ililipat sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging maayos. Ang dambuhalang figure ay nanatiling malabong nakikilala ngunit tila hindi ito matupad. Pagkalipas ng isang buong oras, natapos ang proseso. Huminto si Shen Tumo sa pagsasagawa ng mga handsil at nawala ang liwanag sa paligid ng 8 salamin. Kasabay nito, ang resonance sa malayong abot tanaw ay naputol. Ang 8th Grade Masters ay mukhang tuwang-tuwa. Iminungkahi ng kanilang nasaksihan na maaaring gamitin ng sino man ang Void Yin Yang Mirrors. Sa pagkakataong iyon, madali nilang maililipat ang Universe Worlds mula sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan ng walang anumang mga paghihigpit. Sa kabilang banda, kumunat ang noo ni Zongliang. Iyon ay dahil napagtanto niya na kahit na si Shen Tumo ay mas malakas kaysa kay Yang Kai, mas mahirap para sa kanya na gamitin ang kayamanang ito. Hindi talaga siya maihahambing kay Yang Kai pagdating sa oras na inabot nito. Kung maayos na nakaset up ang lahat, ilang dosenang paghinga lang ang kailangan ni Yang Kai para maibalik ang isang Universe World. Gayunpaman, tumagal ng isang buong oras si Shen Tumo para magawa iyon. Bukod dito, tila nakakonsumo siya ng maraming enerhiya sa proseso, hindi katulad ng kung gaano kadaling makamit ni Yang Kai. Nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan, ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang kayamanang ito ay partikular na pinino para sa aking paggamit, kaya't ang karunungan sa Tao of Space ay kinuha bilang isang ibinigay. Sa makatuwid, mas madali para sa akin na gamitin. Bagamat mas malakas si Senior Shento kaysa sa akin, hindi pa niya nilinang ang Tao of Space dati, kaya natural lang na kailangan niyang kumonsumo ng mas maraming enerhiya para puwersahang i-activate ito. Magiliw na tumango si Zongliang. Nakikita ko, sa sinabi nito, ang kinalabasan ay higit sa kasiya siya. Nag-aalala sila na si Yang Kai lang ang makakagamit ng Void Yin Yang Mirrors. Sa pagbabalik ni Shen Tumo, lahat sila ay tumingin sa kanya ng mausisa. Matapos itong pag-isipan, nagsalita siya. Ang isang karaniwang 7th Grade Master ay hindi magagawang i-activate ang bagay na ito. Tanging ang pinakamakapangyarihang mga 7th grade ang halos hindi kayang gawin ito. Bukod dito, ang pagkonsumo ng enerhiya kapag isinaaktibo ang kayamanan na ito ay nauugnay sa laki ng target at distansya. Kung mas maki ang sukat at mas mahaba ang distansya, mas maraming enerhiya ang mauubos. Gayunpaman, magagamit ito. Mabuti. Nakahinga ng maluwag si Ding Yao. Tumango si Liang Yulong. Dahil ito ay magagamit, ang bagay na ito ay hindi maaaring maantala. Kailangan nating magkaroon ng inner sanctum na pinuhin pa ang mga ito. Gayunpaman, mayroong 16 na artifact sa kabuuan, at bawat isa sa kanila ay medyo malaki. Maraming mapagkukunan ang kakailanganin. Tiyak na nangangailangan ito ng maraming mapagkukunan upang pinuhin ang isang set ng Void Yin Yang Mirrors. Noon, nagkakahalaga si Yang Kai ng isang braso at isang binti para makagawa lang ng isang set, ngunit sulit ang presyo kung isasaalang-alang ang mga reward na nakuha niya mula sa mga ito. Ngumisi si Zongliang. Walang sakit, walang pakinabang. Maaaring ito ay isang malaking pamumuhunan sa harap, ngunit ang balik na makukuha natin sa ibang pagkakataon ay higit pa sa kabayaran nito.
Gusto kong makita ang mga hitsura ng mga black ink na bastos na iyon kapag muli nilang inookupahan ang resource harvesting areas ilang dosenang taon mula ngayon at makitang wala na. Lahat ng mga ito ay hindi maaaring makatulong ngunit hayaan ang kanilang mga iniisip run wild habang sila ay naglalagay ng masasamang ngisi. Iminungkahi ni Ding Yao sa pagsasabing. Sa palagay ko ay hindi kailangang gumawa ng marami sa kanila. 10 set ang dapat gawin. Kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Ang iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay tumango. Mayroon kang punto. Gayun din, ang paraan ng pagpipino ay kailangang ipasa sa iba pang Great Passes. Hindi natin kayang itago ang ganoong magandang bagay sa ating sarili. Siyempre. Sa sandaling naging malawakang nagagamit ang Purifying Black Ink Battleship at Purifying Light, agad na ipinaalam ng mga mula sa Blue Sky Pass ang iba pang Great Passes tungkol dito. Ang iba pang Great Passes ay nagpino ng sarili nilang Purifying Black Ink Battleships bago nagpadala ng mga makapangyarihang Masters para dalhin sila sa Blue Sky Pass dahil siyang kailang ang makakapagbigay sa kanila ng Universe Arrays at Purifying Light. Kung hindi, ang mga tao mula sa Great Passes na ito ay hindi papayag na gamitin ang Hyperspace Arrays para ilipat ang mga tao sa Black Ink Battlefield kung saan ang bawat mapagkukunan ay napakahalaga. Tiyak, kailangan nilang ibahagi sa iba ang paraan ng paggawa ng Void Yin Yang Mirrors. Dahil hindi kasali ang paglilipat ng mga cultivator, kakaunting yaman lamang ang kakailanganin. Yang Kai, malaki na naman ang kontribusyon mo. Inilagay mo sa kahihiyan ang Old Masters na katulad namin. Lumingon si Zhongliang kay Yang Kai na may kontento at masayang ekspresyon. Mula nang dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass, nagdala siya ng maraming magagandang sorpresa sa kanila. Kung hindi dahil sa katotohanang walang anak na babae si Zhongliang, hihilingin sana niya kay Yang Kai na maging kanyang manugang. Mapagpakumbaba na sumagot si Yang Kai. Ito ay isang bagay na hindi ko sinasadyang nilikha maraming taon na ang nakararaan. Ito ay sapat na maswerte na ang kayamanang ito ay kapaki-pakinabang dito. Hindi ako nararapat sa papuri mo, Army Commander. Sa seryosong ekspresyon, sinabi ni Zhongliang. Ang Void Yin Yang Mirrors ay malaking tulong sa amin. Ang lahat ng tao mula sa Great Passes, kabilang ang Blue Sky Pass, ay kailangang makipagsapalaran sa pagmimina ng mga mapagkukunan. Noong nakaraan, ang Black Ink Clan ay palaging dumarating upang guluhin kami at ang ilan sa aming mga miyembro ay hindi maiiwasang mamatay. Sa Void Yin Yang Mirrors, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol dito. Lahat sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Battlefield ay ang home turf ng Black Ink Clan. Ang mga kondisyon ng pamumuhay dito ay masyadong malupit para sa mga tao. Noong nakaraan, maaari lamang silang umasa sa hindi kapani-paniwalang lakas ng Great Passes para malabanan ang mga pag-atake mula sa Black Ink Clan. Gayunpaman, bawat henerasyon, ang Cave Heavens at Paradises ay kailangang magpadala ng maraming tao upang tumulong sa paghawak ng linya. Marshall Peak, Kabanata 5027. Malaking ani. Bagamat ang sitwasyon sa Black Ink Battlefield ay maaaring ituring na stable sa ngayon, kahit na ang pinakamahirap na depensa ay maaaring masira balang araw. Kapag ang Great Pass sa Black Ink Battlefield na binabantayan ng mga tao ay nawasak, ang 3,000 mundo ay mahuhulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa panahong iyon, ang Black Ink Clan ay dadagsa sa 3,000 mundo, papatayin ang lahat, at sisirain ang lahat sa kanilang landas. Sa makatuwid, sa mga human sa Black Ink Battlefield, anumang bagay na maaaring magbago ang status at sa kanilang pabor ay magiging magandang balita para sa kanila, hindi pa banggitin na sa pag-imbento ng Purifying Black Ink Battleships, maaari na silang magkaroon ng pag-asa na maglunsad ng isang totoong krusada. Kung magagawa nila iyon, mapapawi nila ang Black Ink Clan at malulutas ang krisis na kinakaharap ng Cave Heavens at Paradises mula pa noong una. Gayunpaman, ang krusada ay isang engranding plano na kailangang maingat na planuhin. Matapos ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Blue Sky Pass ay tapos na sa kanilang talakayan, nagpasya silang sabihin sa mga mula sa Inner Sanctum na pinuhin ang 10 set ng Void Yin Yang Mirrors na gagamitin upang ilipat ang Universe World pabalik mula sa iba't ibang mapagkukunan. Mga lugar ng pag-aani. Gayunpaman, kakailanganin nila ng buong kooperasyon mula kay Yang Kai. Kung tutusin, siya ang nag-imbento ng Void Yin Yang Mirrors, kaya walang mas pamilyar sa kanilang paraan ng pagpipino kaysa sa kanya. Inimbak ni Yang Kai ang 8 Yang Mirrors at bumalik sa Dawn ng Light para kunin ang natitirang 8 Yin Mirrors. Pagkatapos nito, isinaaktibo niya ang Universe Transference Law at bumalik sa Inner Sanctum.
Dahil handa na ang lahat sa Blue Sky Pass, maaari silang humiling ng walang limitasyong mga mapagkukunan mula sa War Materials Hall. Kasama si Dong Guo Anping mula sa Divine Cauldron Cave Heaven bilang pinuno, maraming artifact refining grandmasters ang nagtipon upang hintayin ang pagbabalik ni Yang Kai upang masimulan na nilang pag-usapan ang susunod na hakbang. Di nagtagal, sinimulan ni Yang Kai at ng artifact refining grandmaster na gumawa ng higit pang void yin yang mirrors. Noon, personal na pinino ni Yang Kai ang unang void yin yang mirrors sa tulong ng mga preso ng Black Prison, na lumikha ng isang uri ng magaspang na prototype na medyo gumagana. Pagkatapos noon, sa tulong ni Grandmaster Ma Fan upang muling ihubog ang mga ito, ang mga salamin ay maaaring ituring na isang tapos na artifact. Sa pangkalahatan, lahat ng artifact refining Grandmasters sa Blue Sky Pass ay nagsama-sama, at kasama ang void yin yang mirrors ni Yang Kai bilang blueprint, pinagsikapan nilang pahusayin ito habang nagpapalitan sila ng mga sopistikadong ideya. Sa walang limitasyong dami ng mga mapagkukunan at lakas tao na inilaan sa proyekto, isang bagong hanay ng void yin yang mirrors ang natapos makalipas ang halos isang buwan. Personal na dinala ni Ding Yao ang mga bagong void yin yang mirrors na ito at nagtungo sa unang forward base upang subukan ito. Ang unang pasulong na base ay nasakop na ng humans sa loob ng ilang panahon at ang mga operasyon ng pagmimina ay mahusay na nagpapatuloy. Pagkalipas ng 3 araw, biglang lumitaw ang isang universe world sa labas ng Blue Sky Pass. Tila, inilipat ito ni Ding Yao mula sa forward base. Ipinakita ng eksperimento na talagang magagamit ang bagong void yin yang mirrors na ginawa sa Blue Sky Pass. Ang isang bagong paraan ng pangangalap ng mga mapagkukunan ay naimbento para sa mga tao sa lahat ng mga Great Passes na ito. Dahil ang void yin yang mirrors ay napatunayang magagamit, ang mga mula sa Inner Sanctum ay nagsimulang lumikha ng higit pa sa mga ito. Ayon sa plano ng Army Commanders, kailangan nilang gumawa ng ika-10 ng Setyembre ng void yin yang mirrors. Samantala, nagsimula na ring tumakbo ang hyperspace array sa Inner Sanctum. Ang mga Jade Slip na naglalaman ng paraan ng paglikha at pag-activate ng void yin yang mirrors ay ipinadala sa iba pang Great Passes. Di nagtagal, natanggap ng mga tao mula sa iba pang Great Passes ang balita mula sa Blue Sky Pass, at nang malaman ang kahangalan at paggamit ng void yin yang mirrors, sila ay natuwa nang magsimula silang lumikha ng higit pa sa mga ito. Habang ang mga mula sa Blue Sky Pass ay abala sa paggawa ng higit pang void yin yang mirrors, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay nagtipon-tipon sa deck ng Dawning Light, na nakaparada sa tabi ng isang universe world. Si Feng Ying ay nakatayo sa deck habang nakikita niya na si Yang Kai ay napuno ng trabaho sa paligid ng universe world. Dahil mas maraming void yin yang mirrors ang ginagawa, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay hindi na kailangang magsikap na kumuha ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ipadala ni Yang Kai ang lahat ng universe world na ito pabalik sa Blue Sky Pass, ang mga mula sa Inner Sanctum ay minahan sa kanila. Kaya naman, nakakapagpahinga ng kaunti ang mga miyembro ng Dawn Squad. Sa sinabi nito, hindi ibig sabihin na wala na silang trabaho. Ngayong kailangang ilipat ni Yang Kai ang universe world sa resource harvesting area na ito, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay kailangang sundan siya ng mabuti at protektahan siya upang maiwasan ang sinumang Black Ink Clansmen na abalahin siya. Si Yang Kai ay isang makapangyarihang master na nagtataglay ng World Spring, kaya naman hindi siya natatakot sa Black Ink strength. Kung ang sinumang walang ingat na Black Ink Clansmen ay talagang dumating para pahirapan siya, hindi na sila makakabalik. Gayunpaman, ang mga artifact na naiwan niya sa paligid ng universe world ay kailangang bantayan ng ilang tao. Kung nagawang nakawin ng Black Ink Clan ang mga artifact na ito, maaaring matuklasan nila ang mga sikreto sa likod ng void yin yang mirrors. Kung magagamit din nila ang mga artifact na ito ay magiging kakilakilabot na balita para sa mga tao. Sa makatuwid, ang senaryo na ito ay kailangang pigilan na mangyari. Sa tulong ng Universe Array sa Purifying Black Ink Battleship sa Blue Sky Pass at Dawning Light, madaling lumipat si Yang Kai sa pagitan ng dalawang lugar, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na ilipat ang maraming universe world. Pagkalipas lang ng isang buwan, nawala lahat ang ilang dosenang universe world na ibinigay sa akin ng mga miyembro ng Dawn Squad, na ipinadala pabalik sa Blue Sky Pass. Ngayon, halos lahat ng 20,000 sundalo ay umalis sa Blue Sky Pass upang kumuha ng mga mapagkukunan mula sa mga universe world na iyon. Parami ng parami ang universe worlds ay nabasag habang ang mga nakatagong mapagkukunan ay mina out. Kasabay nito, ang mga reserba sa War Materials Hall ay tumaas ng malaki bawat araw. Ang buong Blue Sky Pass ay puno ng kagalakan.
Matagal nang naninirahan ang mga tao sa isang masamang kapaligiran, at bago ito, ang mga cultivator mula sa iba't ibang Great Passes ay kailangang umasa sa mga mapagkukunang ipinadala sa kanila mula sa 3,000 mundo upang linangin pati na rin ang kakaunting halaga na maaari nilang makuha pagkatapos nilang sakupin. Mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Gayunpaman, sa tuwing sasakupan nila ang isang lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, hindi magkakaroon ng sapat na oras para sa kanila na magmina ng mga materyales. Mayroon silang ilang dosina hanggang 100 taon sa pinakamaraming taon, at hindi rin sila nakapagpadala ng maraming tao upang gawin ang gawaing ito. Sa makatuwid, hindi nila makuha ang kanilang mga kamay sa maraming mapagkukunan. Sa Black Ink Battlefield, alam ng bawat tao kung gaano kahalaga ang bawat mapagkukunan. Kapag ginamit nila ang kanilang military merit para ipagpalit ang mga mapagkukunan, makukuha lang nila ang talagang kailangan nila. Masasabing natuto silang maging hindi kapani-paniwalang matipid. Gayunpaman, ang pagsilang ng Void Yin-Yang Mirrors ay nagbago ng lahat. Ayon sa mga pagtatantya mula sa War Materials Hall, ang mga mapagkukunang nakuha ng mga mula sa Inner Sanctum sa nakalipas na buwan ay katumbas ng kabuoang mga mapagkukunang nakuha sa nakalipas na 10 taon. Isang buwan pa lang ang lumipas, at malayo pa ang mararating nila. Habang mas maraming Void Yin-Yang Mirrors ang nakumpleto, magkakaroon ng higit pang Universe Worlds na ililipat pabalik sa Great Pass, bawat isa ay naglalaman ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Likas na natuwa ang lahat sa mabuting balita. Sa 20,000 sundalo na nagtutulungan, nangangahulugan ito na magagawa nilang magmina ng mga mapagkukunan ng napakahusay. Kadalasan, ang isang Universe World ay magiging mga durog na labi halos ilang araw pagkatapos itong maibalik sa Blue Sky Pass. Ang ilang dosenang Universe World na inihatid ni Yang Kai sa nakalipas na buwan ay nawala na ng tuluyan. Maraming mga cultivator ang ngayon ay nananabik na nakatingin sa kawalan, at sa sandaling lumitaw ang isang Universe World, sila ay dadaloy patungo dito. Sa mas maraming Void Yin-Yang Mirrors na nalikha, mas marami pang Universe Worlds ang nailipat. Ang bilang ng mga Universe World ay maaaring matugunan sa wakas ang pangangailangan para sa mga sundalo sa Inner Sanctum na kumuha ng mga mapagkukunan. Nang makumplito ang lahat ng ika-10 ng Setyembre ng Void Yin-Yang Mirrors, ang mga sundalo sa Inner Sanctum ay hindi na makasabay sa bilang ng mga Universe World na ipinadala sa lugar na ito. Parami ng parami ang Universe World na may iba't ibang laki ang ipinadala pabalik sa Blue Sky Pass, na gumagawa para sa isang tunay na kahangahangang tanawin. Samantala, si Yang Kai ay napuno ng trabaho sa forward base. Ang ilang dosenang Universe World na itinalaga sa mga miyembro ng Dawn Squad ay pinabalik lahat. Gayunpaman, mayroong mas maraming Universe World sa iba pang mga kalapit na lugar. Ang buong resource harvesting area sa paligid ng forward base ay mayroong ilang daang Universe Worlds, at iyon ay forward base lamang. Ang sitwasyon ay katulad sa iba pang mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan na inookupahan ng iba pang 3 forward base. Sa madaling salita, kung inilipat nila ang lahat ng Universe Worlds mula sa 4 na resource harvesting area pabalik sa Blue Sky Pass, magkakaroon sila ng reserbang higit sa 2,000 Universe Worlds. Iyon ay isang pagsurvey figure. Ito ay isang bagay na ang mga sundalo ng Inner Sanctum ay hindi maglakas loob na isipin sa nakaraan. Upang matapos ang pagkuha ng isang reserba ng 2,000 Universe Worlds bago ngayon, ito ay tumagal ng ilang libong taon. Ngunit ngayon, kakailanganin lamang nila ng ilang dosenang taon o mas maikli pa para makamit iyon. Ang anomalya ng Universe Worlds na nawala mula sa mga forward base na ito ay nakakuha ng atensyon ng Black Ink Clan at maraming scout ang ipinadala upang tingnan ang bagay na ito. Gayunpaman, ang mga scout na ito ay papatayin lahat sa sandaling sila ay natuklasan. Bagamat nagawa nilang patayin ang karamihan ng Black Ink Clan scouts, ang ilan ay hindi maiiwasang nakaligtas at ang pagkakaroon ng Void Yin-Yang Mirrors ay dapat nakilala sa Black Ink Clan. Gayunpaman, hindi ito makakatulong, dahil ang paggamit ng Void Yin-Yang Mirrors upang ilipat ang Universe Worlds ay hindi isang banayad na proseso. Hinding-hindi nila ito maitatago. Sa katunayan, ang mga mula sa Blue Sky Pass ay hindi pa rin nilayon na itago ito. Ang mga sundalo ng Black Ink Clan sa ilalim ni Men-Xi ay dumanas ng malubhang pag-urong, at ang Royal Lord mismo ay nasugatan ng husto. Kahit na napansin ng Black Ink Clan ang nangyayari, wala silang magawa tungkol dito. Hindi sila makakapaglansad ng isang malaking pag-atake bago magpahinga at itayo muna ang kanilang mga puwersa sa loob ng ilang dosenang taon. Bagamat isa itong pagkakataon para gumaling ang Black Ink Clan, totoo rin ito para sa mga mula sa Blue Sky Pass.
Tiyak na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito at makakuha ng higit pang mga benepisyo mula sa Black Ink Clan. Lumipas ang 2 taon sa isang kisap mata. Ang lugar ng pag-aani ng mapagkukunan sa paligid ng forward base ay halos walang laman ngayon, na ang lahat ng universe world na maaaring ilipat ay nailipat na. Bukod kay Yang Kai, na nagtrabaho ng husto, sina Luan at Chahu ay tumulong din sa mga set ng kanilang sariling Void Yin Yang Mirrors. Bagamat sinubukan ito ni Shen Tumo at nakumpirma na ang pinakamakapangyarihang 7th grade masters ay maaari ding gumamit ng Void Yin Yang Mirrors, napakabigat nito kahit para sa kanila. Ito ay malayong mas mahusay para sa 8th grade division commanders na gamitin ang mga ito. Kaya naman, kinuha ni Luan at Chahu ang gawain. Kahit na sila ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm, na isang grado sa itaas ni Yang Kai, sila ay hindi gaanong mahusay sa paglipat ng Universe Worlds kaysa sa huli. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isang master ng Tao of Space, kaya mas madali para sa kanya na paandarin ang Void Yin Yang Mirrors. Ito ay isang kayamanan na orihinal niyang nilikha para sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Isang araw, dumaong ang Dawning Light sa asteroid kung saan matatagpuan ang forward base. Pagkatapos bumaba, dumiretso si Yang Kai sa gusali kung saan nakapwesto ang 2 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Nang makita sila, binati niya sila at sinabi, "Mga senior, ang lahat ng Universe World sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunang ito ay inilipat na pabalik. May dapat pa ba tayong gawin?" Ngumiti si Luan at tumango. "Wala nang ibang gagawin dito. Babalik na tayo sa Inner Sanctum." Bahagyang nagulat si Yang Kai. "Babalik ba tayo kaagad?" Nagtanong si Chahu. "Ano ang gusto mong gawin?" Matapos itong pag-isipan, sumagot si Yang Kai. Lahat ng Universe World sa Resource Harvesting Area sa forward base ay talagang wala na. Gayunpaman, nakikita kong may mas maraming Universe World na mas malayo. Dapat ba tayong pumunta doon at ilipat ang higit pa sa kanila pabalik? Marshall Peak, Kabanata 5028. Pagkukumpulan. Nang marinig iyon, tumawa si Luan. "Ilan pa ba ang gusto mong lumipat?" Sumagot si Yang Kai. "Mas marami mas mabuti." Kinawian ni Chahu ang kanyang kamay. "Hindi na kailangan iyon. Ang Universe Worlds na nakolekta sa labas ng Inner Sanctum ay sapat na para panatilihing abala ang lahat sa loob ng ilang oras. Hanggat maaari nilang ganap na makuha ang mga Universe World na iyon, ang mga mapagkukunan ay magiging sapat para sa pagkonsumo sa Inner Sanctum sa loob ng 1,000 taon. Bukod dito, habang lumalayo tayo, mas malamang na makakatagpo tayo ng Black Ink Clan. Dahil napakinabanggan na namin, dapat ay kontento na kami sa panalo sa halip na posibleng makaranas ng pagkatalo." Nang marinig iyon, tumango si Yang Kai. "Makikinig ako sa iyo kung gayon, Division Commander Cha." Sinabi ni Luan. "Nagsumikap ka nitong nakaraang 2 taon, kaya oras na para magpahinga ka. Sa palagay ko ay wala ka ng panahon para magtanim simula nang umakyat ka sa 7th grade Heaven Opening Realm." Tumango si Yang Kai. "Bagaman wala akong panahon para mag-cultivate, ang mga buhay na nilalang sa aking miniature universe ay nakakatulong na madagdagan ang aking pamana sa lahat ng oras, kaya walang panganib na hangina o madestabilize ang aking pundasyon." Nang marinig iyon, tumango si Luan. "Nakalimutan ko na iyon. Mga senior, may isa pa akong sasabihin sa inyo." "Ano ito?" "Noong inilipat ko ang Universe Worlds, hindi ko sinasadyang dumaan sa isang lugar sa kawalan at naramdaman ko ang ilang pagbabago sa Space Principle." Nagulat sandali si Luan. Pagbabago-bago ng Space Principle. Hindi nagtagal ay may napagtanto si Chahu. "Ibig mong sabihin, maaaring portal iyon sa isang sealed world." Tumango si Yang Kai. "Sa katunayan, sigurado ako na ito ay portal sa isang sealed world. Gayunpaman, dahil abala ako sa paglipat ng Universe Worlds, wala akong oras upang tingnan ito. Ngayong tapos na tayo sa paglipat ng Universe Worlds, gusto kong mag-imbestiga. Marahil ay makakahanap tayo ng ilang Profound Yin Spirit Fruits doon. Napakahalaga ng Profound Yin Spirit Fruits sa lahat ng tao sa Great Passes." Naalala ni Yang Kai ang listahan ng mga mapagkukunan na maaaring ipagpalat sa War Materials Hall, at ang numero 1 mapagkukunan sa listahan ay ang Profound Yin Spirit Fruits. Ito ay may katuturan dahil sa bawat Great Pass, mayroong maraming mga human soldiers na na-invade ng Black Ink Strength noon at walang pagpipilian kundi isuko ang isang bahagi ng kanilang miniature universe, na ginagawa itong hindi kumpleto. Ang ganitong uri ng hindi pagkakumpleto ay maaayos lamang sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Profound Yin Spirit Fruit. Sa makatuwid,
Ang mga spirits fruit ay lubhang mahalaga sa bawat Great Pass, at sila ay walang stock sa halos lahat ng oras. Sa kabilang banda, tanging sa Sealed Worlds on the Black Ink Battlefield ay matatagpuan ang Profound Yin Spirit Fruits. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Chaho. Naaalala mo ba kung saan iyon? Sumagot si Yang Kai. Nag-iwan ako ng marka sa universe chart. Mabuti. Tatawagan ng haring ito ang Rolyo at sasama sa iyo. Nang matapos ang kanyang mga salita, agad na naghanda si Chaho. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigit 100 tao ang nagtipon sa Dawning Light habang pinangangasiwaan ni Chaho ang lahat. Sa kabilang banda, nanatili si Luan sa pasulong na base. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang Purifying Black Ink battleship dito, kaya ang isang 8th grade master ay kailangang personal na bantayan ito. Kasama ang mga miyembro ng Dawn Squad, mayroong kasalukuyang higit sa 100 katao sa warship. Sa madaling salita, may mga 7 o 8 squad na halaga ng mga tao. Lumapit ang mga squad leader ng mga squad na ito at masigasig na binati si Yang Kai habang nakikipag-usap sila. Ang lahat ng mga taong ito ay nakipaglaban sa tabi ng Dawn Squad sa nakaraang labanan para sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Kahit na hindi siya pamilyar sa kanilang lahat, nakikilala sila ni Yang Kai, at pagkatapos ng ilang pagpapakilala, maaari silang ituring na magkaibigan. Pagkatapos nilang gawin ang maliit na usapan, nagkusa si Yang Kai na lumapit kay Chaho at naguguluhan na nagtanong. Senior, bakit ang dami mong dinala? Bagamat maaari niyang kumpirmahin na ang lokasyon kung saan nagkaroon ng mga pagbabago sa Space Principles ay isang portal sa isang sealed world, isa lamang itong sealed world. Sa una ay sinadya niyang pangunahan ang mga miyembro ng Dawn Squad na tuklasin ito at ilabas lang ang magagandang bagay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Chaho ay magdadala ng 7 o 8 higit pang mga squad kasama niya, at si Chaho mismo ang mamamahala sa misyong ito. Kahit na nag-iingat sila sa Black Ink Clan, hindi na kailangang magsama ng napakaraming tao. Bukod dito, walang Black Ink Clansmen ang lilipat sa lugar na ito ngayon dahil ang lahat ng Universe World ay naipadala na sa paligid ng Blue Sky Pass. Dahil walang mga benepisyong makukuha dito, bakit may mga Black Ink Clansmen na darating para lang mapatay? Nang hindi direktang sinasagot ang kanyang tanong, nagtanong si Chaho. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Sealed Worlds ng Black Ink Battlefield? Umiling si Yang Kai. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa kanila. Ang alam ko lang ay maaaring mayroong Profound Yin Spirit Fruits at iba pang bihirang Spirit Herbs sa ilan sa mga Sealed Worlds. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay maaaring makuha mula sa patay na Universe World sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, ang mga Spirit Herbs na kailangan para sa alchemy ay kailangang ipadala mula sa 3,000 worlds o matagpuan sa mga Sealed World na iyon. Sa makatuwid, kung ikukumpara, ang Spirit Pills ay mas bihira pa kaysa sa normal na cultivation resources sa Black Ink Battlefield. Iyon ay dahil mayroon lamang isang limitadong bilang ng mga pamamaraan na maaari nilang makuha ang mga sangkap na kailangan para sa pagpino sa kanila. Kaunti lang ang alam ni Yang Kai tungkol sa Sealed World sa Black Ink Battlefield. Nang dumaan siya sa Void Corridor sa Black Territory at dumating sa Black Ink Battlefield, direkta siyang lumitaw sa isang Sealed World, ngunit iyon lang ang kanyang karanasan sa bagay na ito. Gayunpaman, kailangan niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili sa oras na iyon, kaya wala siyang oras upang dalugarin ito. Tumanggo si Chaho. May isang bagay na espesyal sa Sealed World sa Black Ink Battlefield. Kumpol-kumpol kasi sila. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Nagkumpol sila. Nakakuha ka na ba ng mushroom dati? Ang isang naguguluhan na si Yang Kai ay umiling, hindi alam kung bakit ito babanggitin ng biglaan. Ngumisi si Chaho. Noong bata pa ako, lagi akong pumupunta sa likod ng mga burol ng Crepe Myrtle Heaven kapag tagulan. Iyon ay kung kailan sumisibol ang mga kabute. Dadalhin namin ng aking senior sister ang aming mga basket at kukunin ang mga ito. Dahil bata pa ako, pananagutan ko ang paghahanap ng mga kabute habang pinipitas ito ng aking senior sister. Sa tuwing makakahanap ako ng kabute, ang aking senior sister ay palaging nakakahanap ng mas maraming kabute sa isang kalapit na lugar. Sa oras na iyon, naisip ko na siya ay kamangha-manghang dahil palagi siyang nakakahanap ng mas maraming kabute kaysa sa akin. May pananabik at banayad na ekspresyon sa mukha ng Division Commander na ito, kaya naisip ni Yang Kai na ang senior sister ay dapat na isang mahinhin na babae. Sumirit siya. Nasaan na ngayon ang senior sister mo?
Namatay ang liwanag sa mga mata ni Chaho. Siya ay pinatay sa larangan ng digmaan. Sa kabila ng pagiging mahinahon niya, ito na siguro ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay niya. Humingi ng paumanhin si Yang Kai para doon. Ikinaway ni Chaho ang kanyang kamay. Ang ibig kong sabihin ay ang mga sealed world sa Black Ink Battlefield ay parang mga kabute. Dahil nakahanap ka ng portal sa isang sealed world, malamang na marami pang malapit. Ito ang ibig kong sabihin noong sinabi kong nagkukumpulan sila. Nagulat si Yang Kai. Bakit ganoon? Sa halip na direktang sagutin ang kanyang tanong, nagtanong si Chaho. Naisip mo na ba kung paano nabuo ang sealed world sa Black Ink Battlefield? Tumango si Yang Kai. Napag-isipan ko na ito noon pa, ngunit hindi ko pa ito pinag-isipan. Kahit na may haka-haka ako, hindi ko ito ma-verify. Oh, nagulat si Chaho. Ano ang iyong haka-haka? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Yang Kai. Nang malaman ko ang tungkol sa sealed worlds, una kong naisip na ang mga ito ay isang natatanging katangian ng Black Ink Battlefield. Gayunpaman, napagtanto ko sa lalong madaling panahon na ang mga sealed world na ito ay hindi iiral ng walang dahilan. Ang Black Ink Clan ay nakatira sa World Force. Dahil patay na ang lahat ng Universe World sa Black Ink Battlefield, bakit nananatili pa rin itong mga natatanging sealed worlds? Pagkatapos, noong hinahanap ko ang Universe Cave Heavens at Universe Paradises na naiwan ng ating seniors, biglang naisip ko na marahil ang mga sealed world na iyon ay isang uri din ng Universe Paradise at Universe Cave Heaven. Tiningnan siya ni Chaho na may pagtataka. Hindi ko inaasahan na naisip mo ang aspetong ito. Nagulat si Yang Kai. Tama ba ang espekulasyon ko? Hindi ko masasabing tiyak. Gayunpaman, pinag-aralan ng ating mga senior ang sealed world sa Black Ink Battlefield sa loob ng maraming taon, at ang kanilang conclusion ay halos kapareho ng sa iyo. Sa pangunahin, ang mga sealed world ay Universe Paradise at Universe Cave Heavens din. Gayunpaman, sila ay umiral ng napakatagal nang sila ay naiwan noong sinaunang panahon. Marahil ay iba na ang paraan ng paglilinang ng mga tao noon, kaya't ang mga naiwan na sealed world ay iba sa kasalukuyang Universe Paradises at Universe Cave Heavens. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni Yang Kai. Kung ganoon, may mga tao na nakipaglaban sa Black Ink Clan sa lugar na ito noong sinaunang panahon. Tumango si Chaho. Oo, namana lang natin ang kalooban ng mga sinaunang tao. Matapos makipaglaban ang mga sinaunang tao sa Black Ink Clansmen at mapatay, isinilang ang sealed worlds. Nang marinig iyon, tumango si Yang Kai. Naiintindihan ko. Kadalasan, ang mga sinaunang tao ay pumanaw ng magkakagrupo, kaya ang mga naiwan nilang sealed world ay magkakasama-sama, tulad ng nakikita natin sa labas ng Blue Sky Pass. Eksakto. Tumango si Chaho. Gayunpaman, hindi tayo makatitiyak tungkol dito. Marahil ang sealed world na iyong natagpuan ay ang tanging nandoon. Malalaman lang natin pagkatapos nating tingnan, ngunit walang masama kung magsama tayo ng mas maraming tao kung sakali. Tumango si Yang Kai ng may mabigat na puso. Ito ay hindi dahil sa bilang ng mga sealed world. Ito ay dahil sa kanyang mga haka-haka tungkol sa sealed worlds. Kung tama ang kanyang mga haka-haka, nangangahulugan ito na mayroon ng mga tao na lumalaban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield noong sinaunang panahon. Ang sitwasyon ay pareho pa rin sa mga araw na ito, kaya kailan matatapos ang digmaan? Kailan magiging malaya ang mga naninirahan sa 3,000 mundo mula sa patuloy na banta na ito? Kung tama ang kanyang mga haka-haka, ang mga sinaunang tao noon ay tiyak na kailangang isuko ang mga bahagi ng kanilang miniature universe upang sila ay maligtas sa pagsalakay ng Black Ink Strength. Sa makatuwid, nakahanap sila ng Profoundian Spirit Fruits at itinanong pa ang mga punong ito ng prutas sa loob ng kanilang miniature universe upang maubos nila ang mga prutas anumang oras. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbunga ng magagandang resulta para sa mga inapo. Iyon ang dahilan kung bakit mahahanap na ngayon ng mga tao ang mga Profoundian Spirit Fruits sa mga sealed world na iyon. Aabutin sila ng isang araw upang pumunta mula sa pasulong na base patungo sa lokasyon kung saan naramdaman ni Yang Kai ang pagbabago-bago ng Space Principle. Dati, abala siya sa paglilipat ng Universe Worlds, kaya kahit nakahanap na siya ng portal, wala siyang oras para harapin ito. Kabisado lang niya ang lokasyon para ma-explore niya ito mamaya. Sa pagkakataong iyon, hindi rin niya ini-inspeksyon ang paligid. Pagkaraan ng isang araw, huminto ang dawn ng light sa isang partikular na lugar sa kawalan. Matapos maramdaman ang kanyang paligid, itinuro ni Yang Kai ang isang partikular na direksyon. Doon, Senior. Tumingin si Chaho sa parehong direksyon at sinubukang mag-imbestiga. Gayunpaman, wala siyang nakitang anuman.
Itinuring niya na ang space principal fluctuations ay dapat na napakahina. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito naramdaman sa kabila ng pagiging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay isang master ng Dao of Space, kaya nahanap niya ang malabong bakas na ito. Sa sinabi nito, kung ang mga portal na ito ay mahahanap ng ganoon kadali, sila ay nahulog na sa mga kamay ng Black Ink Clan matagal na ang nakalipas, at walang iwanan para sa mga tao. Dapat pansinin na ang Black Ink Clan ay sinakop ang lugar na ito ng mas matagal kaysa sa humans. Sinabi ni Chaho. Ang haring ito ay magbabantay para sa inyong lahat, para makakilos kayo ng may kapayapaan ng isip. Nang marinig iyon, humakbang pasulong si Yang Kai.